magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Sumuko na si Denise Corneo, isa siya sa mga kinasuhan ng pambubugbog kay Bong Navarro noong Enero. Walang piyansa ang kinakaharap niyang kasong serious illegal detention. Bago sumuko, sinabi ni Denise, hindi raw siya natatakot dahil siya raw ang nagsasabi ng totoo. At mula sa Camp Crame sa Quezon City, nakatutok live si Salima Refran. Salima? Mike, Vicky, matapos nga ang 2 linggong pagtatago at pagpapalipat-lipat ng lugar, sumuko na sa Philippine National Police si Denise Corneo, isa sa mga akusado sa pambubugbog sa actor TV host na si Bong Navarro. Tinutukan ng GMA News eksklusibo yung kanyang desisyon ng pagsuko hanggang sa kanyang paghahanda, huling mga oras at sandali kasama ang kanyang pamilya hanggang sa makarating na nga siya dito sa Camp Crame. Pasado alas 4 ng hapon, nagdumating sa tanggapan ni PNP Chief Director General Alan Purisima si Denise Cornejo kasama ang kanyang mga abogado at ilang kaanak. Bakas sa kanyang muka ang pagod. Buong araw kasama ni Cornejo ang kanyang pamilya bago sumuko. Hindi nagsalita sa harap ng kamera si Cornejo dahil sa kautusan ng korte. Pero sa pagkikipag-usap sa kanya ng GMA News, sinabi niyang hindi raw niya binalak na magtago ng matagal sa batas. Ayon kay Cornejo, buo raw ang kanyang loob na isuko ang sarili dahil nagsasabi raw siya ng totoo. Wala raw siyang takot na harapin ang kaso laban sa kanya. Naharap sa kasong serious illegal detention si Cornejo dahil sa di umano'y pambubugbog sa actor TV host na si Bong Navarro na non-bailable. Mula nang ilabas ang warrant of arrest noong April 21, hindi na nagpakita si Cornejo. Kwento ni Cornejo, may mga banta na raw sa kanyang buhay at kanyang pamilya, pero hindi na niya dinetali ito. Suportado naman si Cornejo ng kanyang pamilya. Bukod sa Biblia, bit-bit niya ang mensahe ng amang overseas Filipino worker sa Estados Unidos. Sa text message sa anak, pinaabot ni Denise Cornejo ang pagmamahal at suporta. Malayo man daw siya, hindi mawawala ang paniniwala niyang inosente ang kanyang anak at malalampasan ang pagsubok na ito. Bago umalis, mismo si Denise ang nanguna sa isang dasal. Naging emosyonal ang lahat dahil dito. Alam ko po na sa lahat po ng pagsubok ay meron po kayong magandang plano at mensahe sa bawat isa. Maraming salamat po at hindi ko po pinagsisisihan ang aking pagsubok na pinagdadaanan. Sa PNP pinili ng pamilya na sumuko si Cornejo. They deemed it wise na isurrender na lang sa PNP. Pero wala namang, sinasabi natin, wala namang diferensya ko sa NBI. Walang problema. Pareho naman silang law enforcement agency ng government. Ayon naman sa lolo ni Denise si Rod Cornejo, nakahingan daw ito ng maluwag ngayong sumuko na nga si Denise. Ang PNP sinabi namang walang magiging special treatment sa kaso ni Cornejo. I guess there's a feeling of relief, no? Lahat kami, no? Because she's safer. Kasi mas safer yung tao na narito kaysa yung nagtatago sa labas, no? At maraming naghahabol at naghahanap sa kanya. She will be treated like any other detainee na gano'n. But siyempre, she is a woman, kaya nga Women and Children Protection Center ang pinagdahan sa kanya para mag-iimbestiga, then they will prepare all the necessary papers para dun sa kanyang return of warrant sa courts. Sa ngayon nga, Vicky, ay nandito pa rin sa CIDG sa Camp Crame. Ito nga si Denise Cornejo. Bukas naman, inaasahang dadalin na yung return of warrant sa RTC Branch 271 kung saan nga nandoon ang kasong serious illegal detention na inihain sa kanila ni Bong Navarro. Yan ang latest mula dito sa Camp Crame. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.